magnanakaw, mamamatay tao, drug pusher, rapist. Ilan ito sa mga halimbawa ng nakukulong na kriminal. Pero hindi lahat ng nakukulong ay may ginawang krimen. Meron ding nakukulong dahil sa kanilang ipinaglalaban. Gaya na lamang ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. At marami pang magigiting na bayani sa ating kasaysayan na lumaban sa kolonyalismo at pang-aapi sa mga Pilipino. Dati, ang tawag sa kanila'y filibustero, ladron, o insurekto. Ngayon, political prisoners na ang tawag sa mga taong kinulong dahil sa kanilang mga paniniwala. Kinikilala rin silang prisoners of conscience o prisoners of belief. Ngayong umuusad ulit ang formal peace talk sa pagitan ng GPH at National Democratic Front, nagiging tampok ang panawagang Free All Political Prisoners. Alam nyo ba na sa kasalukuyan, merong mahigit na 500 political prisoners sa buong bansa? Ang ilan sa kanila, lalayang pansamantala para lumahok at makatulong sa pag-push ng peace talks. Pangako ito ni Pangulong Duterte na minsang nagsabi na ang mga revolusyonaryo ay hindi kriminal. Ang kanilang paglaya ay batay rin sa previous agreement ng both parties na hindi dapat inaaresto ang mga konsultant at iba pang staff ng NDF. Bakit? Dahil mahalaga sila sa peace talks o ang paghahanap ng pangmatagalang solusyon sa mga problema ng bayan na hindi nare-resolve. Mga problemang dahilan ng patuloy na armed conflict. Ikaw, sino pa ang kilala mong freedom fighter na ikinulong at naging political prisoner?